Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa araw ng February 26, 2026. Sa pagsisimula ng magandang umaga ngayong February 26, mararamdaman mo ang isang masiglang udyok na ayusin ang bawat maliit na detalye ng iyong buhay upang masiguro na ang lahat ay tumatakbo ng ayon sa iyong mataas na pamantayan at plano. Ang daloy ng iyong kaisipan ay magiging napakalinaw na magbibigay sa iyo ng kakayahang makita ang mga butas sa iyong mga kasalukuyang sistema na hindi napapansin ng ibang tao sa iyong paligid. Kaya gamitin ang talinong ito upang magdala ng kaayusan sa gitna ng anumang kaguluhan. Ang bawat desisyon na iyong gagawin ngayong araw ay dapat magmula sa isang malalim na pagsusuri at hindi lamang sa bugso ng damdamin. Dahil ang iyong lakas ay nasa iyong kakayahang maging rasyonal at praktikal sa lahat ng pagkakataon na kakaharapin mo sa buong maghapon. Pagdating sa iyong aspeto ng karera at trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang pambihirang pagkakataon upang ipakita ang iyong hindi matatawarang husay sa pagsusuri at ang iyong dedikasyon sa paggawa ng bawat tungkulin ng may sapat na katumpakan. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na pag-aayos ng mga dokumento at ang iyong bilis sa paghahanap ng mga solusyong teknikal na magpapagaan sa daloy ng trabaho ng inyong buong koponan sa loob ng opisina. Huwag kang matakot na magmungkahi ng mga bagong paraan ng pag-organisa ng mga gawain, dahil ang iyong boses ay pakikinggan ng may respeto at ang iyong mga ideya ay magsisilbing susi upang makamit ang tagumpay na inyong matagal nang pinapangarap na marating ng sama-sama. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagbabudget at ang pag-iwas sa anumang uri ng paglustay ng pera sa mga bagay na wala namang pangmatagalang pakinabang sa iyong kinabukasan at seguridad. Maaaring may dumating na balita tungkol sa isang maliit na pagkakitaan o insentibo dahil sa iyong nakaraang kahusayan. Kaya gamitin ang halagang ito upang bayaran ang mga obligasyon o i-invest sa mga kagamitang magpapataas pa ng iyong produktibidad sa trabaho. Ang pagiging maingat sa bawat sentimo ay hindi pagiging maramot, kundi isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa iyong sariling paghihirap. Kaya manatiling disiplinado at huwag magpapadala sa mga alok na tila masyadong maganda para maging totoo sa iyong paningin. Ang iyong buhay pag-ibig ay nasa isang yugto kung saan ang maliliit na gawa ng pagmamalasakit ay mas matimbang kaysa sa mga malalaking deklarasyon ng damdamin na wala namang sapat na basehan sa realidad ng inyong pagsasama. Ang pagtulong sa iyong kapareha sa kanyang mga gawain o ang simpleng pakikinig sa kanyang mga hinaing sa buhay ay lalong magpapatibay sa inyong koneksyon dahil nararamdaman niya ang iyong malasakit sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Para sa mga pusong nag-iisa pa, ang iyong malinis na aura at ang iyong pagiging maayos sa sarili ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahanap ng isang partner na may matatag na prinsipyo at sapat na kapanahunan sa pag-iisip, kaya manatiling bukas sa mga bagong kakilala. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong sistema ng panunaw at sa iyong nervous system na maaaring makaramdam ng tensyon dahil sa iyong pagiging abala sa bawat sandali. Ang iyong katawan ay humihiling ng mga pagkaing sariwa at natural, kaya iwasan ang mga pagkaing dumaan sa masyadong maraming proseso at sa halip ay piliin ang mga pagkaing magbibigay ng tunay na sustansya at sigla sa iyong kalamnan. Ang paglalaan ng oras para sa paghinga ng malalim o sandaling meditasyon sa gitna ng trabaho ay makakatulong upang manatiling kalmado ang iyong isipan at maiwasan ang pagkapagod na dulot ng sobrang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo pa naman kailangang ayusin. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matalinong tagapayo ay magiging sentro ng atensyon, lalo na para sa mga kaibigan na nahaharap sa mga komplikadong desisyon na nangangailangan ng lohikal na perspektibo at malawak na pangunawa. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong sa pag-aayos ng kanyang mga plano, at ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang makita niya ang mga dapat unahin sa kanyang sariling buhay. Maging mapagmasid sa iyong kapaligiran dahil ang bawat pakikipag-usap ay nagdadala ng bagong impormasyon na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong sariling mga sistema at ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa disenyo, pagsusulat ng mga teknikal na gabay, o anumang sining na nangangailangan ng matinding konsentrasyon at pagpino sa bawat detalye. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano ang karaniwan, bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na nagpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang gamit at silbi ng iyong mga ginagawa para sa iyong komunidad.
Ang pagbuo ng isang bagay na maayos at kapaki-pakinabang ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan, kaya hayaan ang iyong mga kamay na gumalaw ayon sa dikta ng iyong isip na palaging naghahangad ng kalidad at kahusayan sa lahat ng bagay. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong katatagan at ang iyong kakayahan sa pagpaplano upang maging maayos ang takbo ng inyong mga aktibidad o pagtitipon na balak ninyong isagawa. Ang iyong presensya ay magsisilbing angkla para sa iyong mga mahal sa buhay, kaya mahalaga na manatili kang mahinahon at magbigay ng direksyon sa mga miyembrong tila nalilito sa kanilang mga gagawin sa loob ng bahay. Maglaan ng oras upang makipag-usap ng masinsinan sa iyong mga magulang o kapatid, dahil ang pagkakaroon ng malinaw na komunikasyon ang tunay na pundasyon ng inyong pagkakaisa at ang susi upang maiwasan ang anumang maliit na hindi pagkakaunawaan na maaaring lumitaw. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o ang pagkuha ng isang bagong kasanayan na magpapataas ng iyong halaga sa merkado. Kung may nararamdaman kang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran o ang iyong digital na espasyo, gawin ito ngayon, dahil ang daloy ng positibong enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapalinaw ng isip at nag-aalis ng mga hindi kailangang kalat. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng responsibilidad, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang iyong mga sariling pag-aalinlangan ang humadlang sa iyong pag-asenso. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng bagong karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong teorya o kasanayan na iyong pinag-aralan sa kasalukuyang panahon ng iyong buhay. Gamitin ang panahong ito upang magbasa tungkol sa agham, pamamahala, o anumang paksa na nangangailangan ng kritikal na pag-isip dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapalawak ng iyong pananaw sa mundo. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong pagkatao, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng mga katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan ng isip na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sariling kapayapaan at seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong kritikal sa iyong sarili o sa mga taong nakapaligid sa iyo, dahil ang paghahangad ng pagiging perpekto ay maaaring magdulot ng stress at lamat sa iyong mga relasyon kung hindi ito babalansihin ng sapat na pangunawa. Ang pagtanggap na ang pagkakamali ay bahagi ng pag-aaral ay magbibigay sa iyo ng higit na kagaanan sa pagtatrabaho at mas mabilis na pag-usad patungo sa iyong mga mitiin ng walang bitbit na mabigat na pakiramdam. Maging mabait sa iyong sariling pagkatao gaya ng pagiging maalaga mo sa iyong mga pangarap at makikita mo na ang iyong landas patungo sa tagumpay ay mas magiging masaya at puno ng mga aral na magagamit mo sa hinaharap. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan sa loob ng iyong abalang schedule upang muling makakonekta sa iyong banal na gabay na nagbibigay ng direksyon. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging masigasig at kung paano mo magagamit ang iyong talino upang makapag-ambag sa kabutihan ng mas maraming tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, ay mag-akit ng mas marami pang positibong kaganapan sa iyong buhay. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon na iyong kakaharapin. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa hinaharap na mga araw. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto sa batas ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan mula sa anumang pagkakamali. Ang pagiging organisado sa iyong mga record at ang pagsisigurado na ang lahat ng kasunduan ay malinaw sa iyong pangunawa ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong mga nagawa sa loob ng maghapon upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pagpapahinga sa gabi. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob. Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan ay makakatulong upang maalis ang mga kalat sa iyong isipan na dulot ng sobrang pag-isip sa iyong mga responsibilidad. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon, na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw na darating. Bilang huling payo para sa iyo,
Laging tandaan na ang iyong pagiging masigasig at ang iyong pansin sa detalye ay mga hiyas na dapat mong ipagmalaki, ngunit huwag hayaang nakawin ng mga ito ang iyong panloob na kapayapaan. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbalanse ng talino at emosyon sa bawat sandali. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pagkatao at sa iyong hinaharap. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 14 na, at 23. Ang iyong maswerteng kulay ay madilim na berde o kape na sumisimbolo sa katatagan at pagiging praktikal. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong mga digital na file, ang paglilinis ng iyong mesa, o ang paggawa ng isang listahan ng mga pasasalamat upang mapanatili ang iyong positibong pananaw sa gitna ng iyong mga tungkulin at gawain.